Samantala, dialogo po sa pagitan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Korean Consulate ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yusek Cruz, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin, Sir Joshua and Ma'am. Magandang tanghali po at sa mga nanonood po ng programa natin, magandang tanghali po. Yusek, simulan na po natin. Una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing layunin ng dialogo ng PAOK kasama ang Korean Consulate at United Korean Community Association? Actually, yung pinaka-main purpose talaga ng dialogue na yun is malaman namin yung problema, malaman ng ating gobyerno yung problema, particularly doon sa mga krimen na nangyayari dito sa mga Koreans na nandito sa atin para bumisita at gayon din para magtayo ng mga negosyo. So, syempre, sa atin bilang nasa gobyerno po, ayaw po natin yung mga nangyayaring ganun dahil nakaka-apekto nga po yan dahil sa pagdating po ng mga turista dito sa atin. Especially kung sasabihin po nila na maraming turista ang nabibiktima dito sa ating bansa. So yung dialogo po na yun, talagang para malaman po namin kung ano talaga yung nire-report nila ng mga krimen, saan ang gagaling yung krimen, ano yung motibo, at kung sila po ba ay talagang na-aksyonan ng ating mga authorities, especially kung sila po ay nagiging biktima na ng krimen. Yusek, paano po tinugunan ng PAOK ang mga dulog ng Korean community tungkol po sa tumataas na bilang ng krimen laban sa kanila? Ang tinignan po natin yung records po nung ating Philippine National Police at ng ibang law enforcement agencies. Inalam po natin kung saan nangyayari. Kasi importante yan eh. Halimbawa, pag pinag-usapan po natin ang Korean community, meron pong Korean community sa Manila, meron po dyan, nasa Malate po yan, meron pong Korean community sa Angeles, at meron din pong Korean community dito po sa parte ng Parañaque. So, doon po, inaalam natin kung saan ba madalas mangyari yung krimen doon sa area na yon. Yun yung tinatawag nating nagkakaroon tayo ng pag-aaral, yung crime mapping. Kung saan ba ginagawa yon yung mga krimen na yon. At anong krimen yung ginagawa? Like halimbawa, yung recently nagkaroon ng nakawan, nagkaroon ng pamamaslang, at yung iba, yung scamming. So, inaalam nating mabuti yan. Para mabigyan natin ng kaukulang solusyon. O kung kailangan magkaroon ng police visibility, lalagyan natin. Yun nga kasi mga napag-usapan natin dyan. Pag natunto natin kung saan madalas nangyayari yung krimen, lalagyan natin ng police visibility yung area. Ngayon, ang tanong doon is, yung mga police baron, gagampanan ba nila yung tungkulin na binigay sa kanila? So naglagay naman tayo ng police assistance desk, particularly sa mga turista. So yung mga turista, kung magiging biktima po sila ng krimen, doon po sila tatakbo sa police desk na naka-dedicated po sa mga turista. Ngayon, bakit po pumasok ang PAOK? Para po meron silang focal person. Halimbawa po, tama po ba yung naging aksyon ng ating law enforcement agencies? So yung PAOK po ang magsasabi, kulang yung ginagawa nyo dyan, isolve natin itong kasong to at lagyan natin ng pulis yung area na yan para hindi na uling maulit yung nangyayari na ganyan. So parang in other words, kayo po yung gumagawa ng assessment kung ano po yung mas kinakailangan pa sa isang particular na lugar. Yusek, para po mas maunawaan ng ating mga kabayan, can you give us some figures kung saan po yung sinasabi yung mataas ang crime rate against the Korean community at nasa ilan po yung reported sa kasalukuyan ngayong taon? At ano-ano po yung klaseng krimen? Minabanggit po kayo kanina yung nakawan, killing, and scamming. Yes. Aside from that, meron pa po bang iba? Kadalasan ganun po na minsan nagkaroon na po ng report ng snatching. Yung nakawan, meron din pong report. At yung sa datos naman po, paiba-iba yung datos, but hindi naman po siya ganun karami. Ang masaklap nga lang po dyan, yung mga nagre-report po kasi nating mga biktima dito is mga turista. Yung iba po ay mga investors dito. So ayaw po natin na maapektuhan sila at manlumo sila na isipin nila na magulo ang Pilipinas. So ang ginagawa po talaga natin dito, ina-action na natin kaagad. Actually, yung ibang naging problema, na-action na natin eh. Kaya lang, hindi lang talaga na i-report ng maayos. So, maganda nga po itong ginagawa natin para sabihin natin na yung mga problema po
na dinulog po sa atin ng Korean Embassy, ng Consulate at ng Korean Community. Karamihan naman po doon na action na natin. Yusek, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang inyong plano para po mas mapalakas ang seguridad sa Korean nationals po sa bansa? Meron po kaming gaganapin na isang meeting. Actually, natapos na po yung unang meeting with the Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya po mismo yung nagtimon at nagbigay po ng direksyon at nakipag-usap sa mga Korean consulate at community. Kasama po ang PAO. At sa Thursday po, magkakaroon po kami ng second meeting. Itong second meeting na to, ito na po yung physically ibibigay na po namin sa mga law enforcement agencies kung ano po yung dapat nilang gawin. Like, halimbawa po, kung sa Angeles ho, yun sa isang Korean community nila sa Angeles, lalagyan na po natin yan ng isang Korean o tourist assistance desk. So, ibibigay po namin sa kanila yung location, ibibigay po namin sa kanila kung sino yung focal person, at kasama na rin po yung pagre-report nila kung sakaling hindi po inaaksyonan sa PAOK mismo. So kami po yung magmo-monitor, kami po yung magsasabi na kailangan aksyonan yung mabuti yan. At yung police visibility po, halimbawa sa isang lugar po, na-identify po natin halimbawa sa Manila, yung isang lugar po ron, madalas nagkakaroon po ng snatching doon. At ang nagiging biktima ay mga turista, lalagyan na po natin ng police yun para added police visibility po doon sa area para hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. Yusek, nabanggit mo yung mga lugar na Manila, sa may Malate, sa Angeles, sa may Pampanga, at yung sa Parañaque. Yes. Pero para lang din po sa kaalaman ng publiko, sa numbers po, in your observation, numbers of crimes reported, tumataas po ba o bumababa? Halos naka-flat naman po. Hindi naman po tumataas o bumababa. But siyempre gusto natin mawala eh. So yun ho ang target natin ngayon. At least ngayon ho na-voice out nila yan. At in the open talaga nakita natin na may pagkukulang at dadagdagan po natin yung pagkakamali. So ayaw na lang po natin madagdagan yan. Ang gusto po natin mawala yan. Yusek, doon naman po tayo sa tourist security desk po. Paano po ito makakatulong sa pagbibigay po ng proteksyon sa mga banyagang turista? Well, ang problema kasi po dyan, number one is siyempre mga turista po yan, mga hindi po dito sa ating bansa. Ang problema po nila, saan sila magre-report? Sa embassy, masyadong malayo. Tsaka through telephone tatawag. Ang kailangan po kasi dito, immediate action. So, ang pwede hong magbigay ng immediate action dyan, yung mga nasa ground po. Kaya po, naglagay po tayo ng police assistance desk para sa mga turista is to provide immediate response doon ho sa mga biktima. So, yun ho ang magiging tulong. At ang kagandahan ho dito, magtatalaga na po tayo ng focal person na ibibigay po natin doon sa mga consulate, sa mga community, tourist community, para po alam nila kung sino yung kukontakin nila. Hindi ho yung maghahanap pa sila. Baga sa tumbok na po kung sino yung mananagot, tumbok na rin po kung sino yung aksyon doon sa problema. Yusek, pakipaliwanag lang po ng konti patungkol dun sa paano yung magiging proseso ng ugnayan ng PAOK dun sa mga police stations, sa mga LGU, at iba pang ahensya para mas maging epektibo itong inisyatibo na ito. At medyo curious na, Director, kasi since tourist mga Korean, yung mga ilalagay ba natin mga tauhan, do they have to learn Korean as well? Or paano po ang magiging proseso? Tama yan. Buti nga, Sir Joshua, na itanong mo yan. During our first meeting with the Korean consulate and the Korean community, yun po yung isang sinuggest natin. At umayon po sila. Actually, sabi nga nila, pag nabuo nyo yan yung tourist protection desk na yan, we are willing to send yung mga pulis na tatao dyan para matuto sila ng basic Korean language. So, willing po silang turuan yung ating po mga kapulisan. And natuwa naman po kami kasi itong pag-solve talaga ng krimen is hindi naman po talagang solely sa pulis yan eh. Kasama po dito yung community and that's magandang dynamics po yung nakita natin. Tulungan po ng community, especially sila yung mga banyaga na nandito at yung ating pong law enforcement agencies. Yusek, may mga susunod pa po bang dialogue with the Korean community at iba pa pong foreign communities? Meron po. Actually, may mga nakaschedule po kami. Kahapon po, ang kausap po namin mga taga-US po and European groups. Kasi po, magandang, siguro balita ko na rin po dito, na we are look up
sa ibang bansa, yung mga nasa region natin like yung Thailand, Cambodia, China, Taiwan, yung naging response natin sa Pogo. So, yung response natin sa Pogo na yun, parang nawaw sila eh. Sabi Okay. nila, yung kasi hineds on natin yung Pogo and hindi nila ginagawa yun. Sa kanila kasi parang they need to file cases muna bago sila makakyat. Pero in our country talaga, very firm ang ating presidente at naglabas po siya ng EO-74, yung total ban po ng Pogo. So nagulat po sila doon. So yun po yung tinitingnan nila ngayon. Paano ginawa ng Pilipinas yan? Paano nila na-ban yan? Samantalang tayo, problema pa nila. Kasi ang pabirungan nilang sinasabi, yung dati yung problema is now our problem. So kasi sa kanila nagpuntahan. So nagpupunta rito sa Pilipinas sila para tingnan yung ginagawa natin. Pinupuntahan nila yung mga pogo sites na nahuli natin, yung pagtrato natin sa kanila, yung resolve natin pagdating sa money laundering issue. So maganda yung naging as an example sa region, tayo yung tinitingnan nila. At least this time, sila na po yung matututo sa atin. Yeah. Actually, yun nga pwede ba natin sabihin, Sir Joshua, na dapat nating pagmalaki o dapat natin hindi pagmalaki? I think there's one thing to be proud of Yes, somehow, na yes. tayo yung kanilang magiging ehemplo. Yeah. Pero dun sa usapin naman, Yusek, ng mga programa na inilalatag ng PAOK, paano natin masisiguro na hindi ito pansamantala? Matatagal ito kahit sa mga susunod pang administrasyon. Alam mo, yung isang ginagawa namin dito, nagka-craft kami ng isang executive order solely para sa mga protection ng mga turista. And it's being drafted now. Siguro, re-reviewin po natin yan. Kasama po ang aming Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya na rin po yung chairman ng PAOK. So, re-reviewin po natin yan. Protection po sa mga especially sa Chinese, alam niyo naman po yung mga nangyaring kaso dyan, yung kaso po ni Anson K. No? So marami pong gagawin na batas dyan at ito po ay ginagawa na po at nire-review na lang. At eventually, pag nailabas po, maganda po ito para sa protection po ng lahat, hindi lang po ng ating tourist community. Yusek, sa inyong palagay, ano po kaya ang pinagmumulan ng mga karahasang ito po laban sa mga foreigner, particular na po sa Korean community? Well, actually, hindi naman po lahat ginawa ng mga Pilipino. Iba po ang may gawa rin, mga kapatid din po nila, mga foreigners din. So, yun po ay natuklasan po natin sa pag-aaral ng ginawa natin. So, naipaliwanag naman po natin yan sa embahada. Alam naman po nila na hindi naman po talaga. Ang sinasabi lang po nila, dapat magkaroon talaga ng pulis doon sa lugar na yun. Kasi kung may pulis doon sa lugar na yun, hindi sana nangyari. Or na-prevent, or nahuli sana ng maaga yung suspect. Alright, Yusek, kung may mensahe po kayo sa mga dayuhan na nanirahan ngayon o nagbabakasyon sa Pilipinas na nangangamba somehow sa kanilang kaligtasan. Siguro wag ko sila mangamba. Kasi lahat naman po gagawin natin especially ng law enforcement agencies natin para po maging maayos po yung stay nila rito para maging safe po sila rito. So ang importante lang ho kung meron lang ho silang napapansin na sa tingin nila ay eventually magiging krimen. Dapat ho i-report lang nila na mas maaga. Nandyan po yung kanilang mga konsulada, nandyan din po yung kanilang mga community leaders. At ngayon, magkakaroon na po tayo ng mga focal persons na ipadadala po namin at ipakikilala sa kanila para po mas mabilis po yung magiging action dyan. So, ayun lang ho, kailangan lang ho i-report niya lang kaagad para ho mabigyan namin ng tamang solusyon at mabilis na action. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.